Good morning and good day sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating araw-araw, except Sunday, na daily devotional ang ating 6:30 ng umaga dito po sa Hong Kong, China. Ang inyo pong kasama, Pastor Rene Alog po. Kagalakan ko pong nakapaghahatid ng salita ng Diyos, ang pinagmumulan po ng ating kalakasan, ng ating pagsigla, at ang ating panibagong pag-asa araw-araw. Alam ko po na ang programang ito, ang devotional na ito ay naging pagpapala po sa ating lahat at pwede rin pong maging pagpapala para sa ating mga kakilala, ating mga kaibigan, katrabaho, kaopisina, kaklase, maging ang ating mga mahal sa buhay. Huwag kalilimutan po, pindutin ang share button sa inyong pong cellphone, sa inyong Facebook, upang ang parehong pagpapalang tinatanggap ninyo ay matanggap din ng inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Bago ko po i-present ang salita ng Diyos, siyempre ngayon pong araw na ito ay isang mapagpalang araw sapagkat araw na naman po ng Miyerkules, November 11, 2020. At araw-araw naman, kahit anong araw po ang dumating, sigurado tayo na may dakilang biyaya ang Diyos para sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa panimulang panalangin at idulog natin sa Diyos ang panibagong umaga, ang panibagong araw. Let us pray. O our God in heaven, our Father, we thank you for this wonderful day. Another day of blessing. Another day of hope. Another day of love and joy. Salamat po ng marami. Alam namin marami naghihintay na biyaya para sa aming lahat sa araw na ito. Maasa po ako na dadaloy ito sa bawat isang sumusubaybay sa programang ito. Dalayan ko po ang patuloy na pag-iingat, proteksyon sa aming lahat, ang kagalingan sa aming mga sakit, karamdaman, ang probisyon sa aming mga pangangailangan. Ang inyo pong pagpapalakas sa amin na hindi kami dapuan ng anumang panghihina. At ang inyong patuloy ng pagpatnubay sa amin, inaasa namin sa inyo, maging sa pag-aaral namin ngayon ng inyong banal na salita. Dalangin ko po ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaaming lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating topic ngayon ay You can face anything. You can face anything. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa loob ng 30 minuto na ating pag-uusap-usap. Napakaganda po nito, for sure. Kaya nating harapin anumang sitwasyon, anumang hamon ng buhay. Basta't kasama natin ang Diyos, hindi tayo mapanghihinaan ng loob, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, sapagkat sigurado ito, biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay haharap ng anumang sitwasyon, basta't alam natin, ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin. At iuugnay natin ang ating pag-uusapan ngayon ayon sa Acts chapter 20 verse 16 to 24. At babasahin ko po sa New International Version Bible. Acts 20 verse 16 to 24. Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost. From Miletus,
Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia. I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but I have taught you publicly and from house to house." Verse 21, "I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." Blessed be the reading of the Word. Ang aking pong binasa ay Acts chapter 20, verses 16 to 24, at iuugnay natin ang mga sinabi, ang mga salaysay ni Apostol Pablo sa title ng ating topic, You Can Face Anything. You can face anything, I can face anything, we can face anything. Wala tayong hindi kayang harapin. Basta't kasama natin si Lord, wala tayong hindi kayang harapin. Kaya natin lahat, basta't kasama natin ang Diyos. Nakakatuwa pong sundan ang salaysay ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang mga pinagdaanang mga hirap at mga hamon ng buhay sa kanyang pagsunod sa iniutos sa kanya ng Diyos na kanyang maging ministeryo, kanyang mga gagawin. Nagsimula siya sa kanyang mga missionary journey, kung saan-saan siya nakarating para ipangaral ang salita ng Diyos, para magsimula ng mga gawain. Pero syempre maraming kinaharap na mga challenges. Hindi po naging smooth sailing ang kanyang ministry. Hindi naging madali ang kanyang pagsasagawa ng kanyang ministeryo. Totoo po yan. Haharap naman talaga tayo, makakaranas naman lahat talaga tayo ng pagsubok sa ating pagtupad sa pinagagawa ng Panginoon Hesus sa atin. Pero wala naman ding inilalagay sa harap natin na hindi natin kayang harapin. Di naman tayo tatablan ng takot, ng pangamba, sapagkat kasama nga natin ang Panginoon. Na kung titignan ho natin, mula po sa verse 19, ang kanyang litanya o pagkukwento ng kanyang mga karanasan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya niyang ipagmalaki ang mga bagay na ito sapagkat totoo naman na ito hindi lamang gawa-gawang kwento, ito ay mga totoong nangyari sa kanyang buhay. At ang sabi niya, I serve the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. Na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay buong-buong pagpapakumbaba, kasama siyempre ang pagluha, kanyang pagtangis sa gitna ng matitinding pagsubok na gawa ng kanyang mga katunggaling mga Hudyo, sapagkat hindi nila matanggap na yung dati nilang kasamang umuusig
sa mga sumusunod kay Kristo Jesus ay siya ng defender, siya nang nagde-defend sa kanilang faith. Kaya yung mga dati niyang kasama ay naging katunggalin na niya. At ang sabi niya, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Hindi ko ipinagkait ang mangaral sa inyo ng mga bagay na makakatulong sa inyo. Tinuruan ko kayo ng pangmaramihan, publicly, at tinuruan ko kayo mula sa mga bahay-bahay. Ipinapahayag ko sa mga Hudyo at mga Griego na dapat sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan, magbalik loob sa Diyos at magsisi, at magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Hesukristo. At ngayon, sabi niya, ako'y pinapapunta ng Espiritu sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. I do not know what will happen to me in Jerusalem. Ang tanging alam ko, sabi niya, na sa bawat syudad na aking pupuntahan ay binibigyan ako ng babala ng banal na Espiritu na maaring ako'y makulong at maaring ako'y haharap sa mga kahirapan. Ngunit itinuring ko ang aking buhay na walang halaga. Ang aking layunin lamang ay matapos ko ang takbuhin na inilagay sa akin ng Panginoong Hesus sa aking harapan at tapusin ang aking gawain. Ang layunin na ipahayag, ipatutuo ang kabutihan ng Diyos, ang mabuting balita sa mayamang grasya ng Diyos. Napakasarap pong, alam niyo, isa sa paborito nating Bible character sa New Testament ay si Apostle Paul. Marami pang mga magagaling at mga ginamit din ng Diyos sa New Testament, pero iba po ang naging ministeryo ni Apostol Pablo. The Apostle Paul has every reason to become weary and faint in his mind. Marami siyang pwede sabihing i-justify na dahilan na siya ay panghinaan ng loob sapagkat marami siyang kinaharap na mga sitwasyon sa buhay. He was thrown into dungeons. Siya po ay ikinulong, itinapon sa kulungan. He was beaten 40 minus 1 lashes. Ilang beses niya naranasan yon? 3 times. Yung 39 lashes. He was beaten. He was stoned. Siya po ay nakaranas ng pananakit sa pamagitan ng pagbato. Nakaranas siya ng shipwreck, ang pagkakasira ng mga barkong sinasakyan niya sa kanyang pagtawid sa mga dagat patungo sa kanyang mga missionary journey. And he suffered the loss of all things. Siya'y nagdusa, siya'y nahirapan, humantong sa sitwasyon na lahat ng kanyang pag-aari, ng kanyang mga masasabing material na pag-aari ay nawala ng lahat. Di po ba? Kung babalikan natin, sabi niya sa verse 24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Anong task po yun? The task of testifying to the good news of God's grace. So throughout his lifetime, sa buong ministeryo niya, sa buong buhay ni Apostol Pablo, he experienced pain. He suffered from hunger and thirst and was physically exhausted. Yan po ang kanyang mga naranasan.
sa kanyang buong buhay na paglilingkod, ang sakit, ang paghihirap, ang gutom, ang kauhawan, ang kapaguran ng kanyang pisikal na katawan. He faced circumstances which were beyond his human ability to endure. Hinarap niya ang mga iba't ibang klase ng sirkumstansya na maaring pwede nating sabihing lampas na sa kanyang kakayanan physically, kakayanang pagtiisan o pagtagumpayan. Ngunit, ano po ang pwedeng maipagmalaki ni Apostol Pablo? Paul did not faint in his mind. Hindi siya pinanghinaan ng loob, never na sumagi sa kanyang isip, na tumalikod na sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Hesukristo. He did not faint in his mind. Nanatili siyang naging matatag, naging matibay, sa gitna ng maraming hamon ng kanyang paglilingkod sa Diyos. He did not relax. Di po ba yan ang topic natin kahapon? Don't relax. And he did not relax. He did not stop resisting and fighting against Satan. Hindi siya sumuko sa kanyang pakikibaka. Hinarap niya ang lahat ng itinapon sa kanyang harapan ng kaaway si Satanas at ang kanyang mga planong hindi mabuti para sa isang lingkod ng Diyos. Hindi siya nagpahinga, hindi siya nagpabaya, hinarap niya, niresist niya, at hinarap niya ang lahat ng laban na dinala sa kanya ng kaaway. Kaya nga po, kung pupuntahan natin ang Acts 20 verse 24, ito po ang sinasabi ng Acts 20:24. But none of these things moved me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. In Acts 20:24, in the King James Version. Walang mga bagay, sabi niya, na tuminag sa akin o nagpahina sa akin o nanalo laban sa akin, sapagkat itinuring ko na ang aking buhay na kawalan, basta matupad ko lamang, matapos ko lamang ang ipinagagawa sa akin ng Diyos. At ang sabi niya, so that I might finish my course with joy. Napakahalaga po yung last two words, with joy. Kasi pwede mo namang natapos ang takbuhin, natapos ang karera, natapos ang pakikipaglaban, pero namatay, luhaan, talunan, pwedeng yun ang ending. Pero nakita ho ninyo, specific pong sabi niya, so that I might finish my course with joy. Na matapos ko ang takbuhin ito, ang laban na ito, na may kagalakan pa din. In essence, parang sinasabi ni Apostol Pablo, there is no circumstance, there is no trial, there is no persecution that Satan can bring into our life that can defeat us. In essence, sinasabi niya sa kanyang sarili, there is no circumstance, no trial, no persecution that Satan can bring into my life that can defeat me. In essence, pwede rin nating sabihin, there is no circumstance, there is no trial, there is no persecution that Satan can bring into our life that can defeat us. Hindi natin papayagan. Walang sirkumstansya, walang pagsubok, walang pag-uusig na pwedeng dalhin, ibigay ng kaaway sa atin, laban sa ating buhay, na pwede tayong matalo. Hindi natin papayagan. We can face anything. Yan nga po ang ating topic ngayon. If we continue to be weary and faint in our mind, ano pong mangyayari?
we begin living in a cycle of defeat until we lose heart and become discouraged. Yan po ang sitwasyon. Kapag tayo po ay namuhay, nagpatuloy na pinanghinaan ng loob, nakapag-isip na tayo ay hindi malakas, hindi tayo magtatagumpay, magsisimulan tayong mamuhay sa tinatawag na cycle of defeat until mapanghinaan na tayo ng loob at magsimula na tayong ma-discourage. And then we lose hope and resign ourselves to accept our circumstances. Di po ba? Nawawalan tayo ng pag-asa, give up na tayo, at tanggapin na natin ang pagkatalo sa ating mga sirkumstansya. Discouragement leads to depression. Ang lahat ng discouragement po ay magdadala sa atin sa tinatawag na spiritual depression, which results in more stress, and we become caught up in this vicious cycle and continue to go round and round and round. Yung tinatawag nating vicious cycle. Tuloy-tuloy po ang pagkatalo, ang defeat sa atin. Pag nakapasok ng discouragement na nag-lead sa depression, magre-resulta ito ng stress. At tayo ay papasok na, naging alipin na tayo nitong vicious cycle. At yan ay magpapatuloy day in and day out, araw-araw, ayan ang ating na-experience. Pero sa ating pinag-uusapan ngayon, Paul did not allow any of the circumstances Satan used against him to cause him to become discouraged and depressed. Sa kwento po ni Apostol Pablo, hindi niya pinayagan ang mga sirkumstansyang ginagamit ng kaaway laban sa kanya na maging dahilan upang siya ay maging discouraged, panghinaan ng loob, or depressed, na lugmok na at nawalan na ng pag-asa. So nasa ating end po kung papayagan natin o hindi natin papayagan. Pero syempre, dahil ang pinag-uusapan natin ay you can face anything, hindi natin papayagan na magdala siya ng mga sirkumstansya laban sa atin na maging dahilan upang tayo ay panghinaan ng loob. So as he prepared to go to Jerusalem, sa kwentong binasa natin kanina, yung kanyang paghahandang bumalik sa Jerusalem where it had been prophesied that he would be bound and delivered into the hands of the Gentiles. Ano po ang sabi ni Pablo sa Acts 21:13? Ang sabi niya, I am ready to be bound only, not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. Acts 21:13. So, sa kanyang paghahanda ng pagbabalik sa Jerusalem, kung saan ay sinabi na ng mga propesiya na siya ay igagapos at will be delivered into the hands of the Gentiles. At alam na niya ang kanyang sasapitin doon. Pero ano po ang confession ni Apostle Paul? Sabi niya, I am ready. Ako ay handa na. Upang hindi lamang upang igapos, handa na para hindi lamang para igapos, kundi handa na akong mamatay sa Jerusalem sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Baga, mamamatay ka rin lang. Si Apostol Pablo sabi niya, masarap mamatay sa pangalan ni Hesukristo kaysa naman namamatay sa paggawa ng masama, namamatay dahil sa ganit iba't ibang kadahilanan. Pero sa kanya, kung mamamatay ako, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sabi, handa ako. Diba napakaganda po nun? Na kung kamatayan naman ang haharapin, basta ang dahilan ng kamatayan ay
sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pangalan ng Panginoon Hesukristo, sabi niya, I am ready, not only to be bound, but also to die. Hindi lamang ako handa para igapos at huliin at igapos. Handa na ako hindi lamang igapos, kundi handa na akong mamatay. Alang-alang sa pangalan ni Hesukristo. Kaya si Pablo, ang isa sa hinahangaan ko sa kanyang, for me to live is Christ, and to die is gain. Sa akin ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Purihin ang Panginoon. Noong 1984, ako'y makakilala sa Panginoon. Ito pong mga linyang ito. Ang mga paborito kong linya. For me to live is Christ and to die is gain. I am ready not to be bound only, but also to die for the name of the Lord Jesus. Acts 21:13. He was not worried. He was not afraid. Yan po si Apostol Pablo. Hindi siya nag-alala. Hindi sumagi sa kanyang pag-alala o takot. He was ready to face anything Satan might bring against him. Handang-handa siya na harapin ang lahat ng dadalhin ng kaaway laban sa kanya, kahit na hanggang kamatayan, para lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Pakasarap ng ganong pananampalataya po, Napakasarap ng ganong commitment na handa tayong harapin ang lahat ng uri ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, kung itong mga ito ay nagaganap dahil lamang sa pagmamahal natin sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po yung mga ganitong usapan, mga sacrifice, sufferings, pain, discouragement, death. Parang sa panahon natin, hindi na siya popular na topic. Pero kung dumating man itong mga ito sa panahon natin, hindi tayo dapat matakot. Dahil kapag kasama natin ang Diyos, kaya nating harapin ang lahat ng inilalagay ng kaaway sa ating harapan. Dahil hindi tayo kailanman panghihinaan ng loob. Basta't kasama natin ang Diyos, pangako niya yan, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, pagkat kasama mo ang Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Bago po tayo magtapos at ako'y magbigay ng huling panalangin, ating ipahayag ang araw-araw pong deklarasyon. Sabihin natin, through the power of Jesus Christ, I am ready to face anything Satan might bring against me. Amen and amen. One more time. Through the power of Jesus Christ, I am ready to face anything Satan might bring against me. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. Yan po ang ating deklarasyon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Hesukristo, ako ay handa ng harapin ang anumang pwedeng ilagay ng kaaway laban sa akin. Hindi ako matatakot. Amen? Katulad ni Apostol Pablo. Ipanalangin ko po kayo. O aming Ama at aming Diyos, salamat na muli naming sinariwa ang mga kapahayagan ni Apostol Pablo. Isa sa mga nagpahayag ng kanyang anumang karanasan na never siyang tumalikod sa kanyang sinumpaang pakikipagrelasyon sa iyo. Yan din po ang cry ng aming heart, ng aming mga puso. Handa kaming harapin ang lahat ng pwedeng ilagay ng kaaway sa aming harapan, alang-alang sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo. Tulungan mo kami
na pag dumating ang mga sitwasyon na susubukin ang aming pananampalataya, katulad ni Pablo, handa din naming harapin ang lahat ng pwedeng ilagay sa aming harapan. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat, proteksyonan mo kaming lahat, ingatan mo kaming lahat, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ang lahat ng ito, ang ating mga daily devotionals ay masusundan niyo po sa ating YouTube channel, JLG Space TV. At mabalikan po ninyo ang mga na-miss ninyo mga episodes natin. Pindutin na rin po ninyo yung subscribe at yung notification bell upang lahat ng susunod na uploads ay ma-notify po kayo. Miyerkules po ngayon at meron tayong Hope Hour mamaya 1:00 at ang Hebrews Podcast mamaya 7:00 ng gabi. Ganito na lamang po, kita-kita tayo ulit mamaya. Ito po si Pastor Rene Alog. God bless and Shalom!